Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Kipi Chu tungkol ito sa nakakayang nangyari sa ASEAN Summit. Yung action ng mga ASEAN leaders dahil yung ating Pangulo absent sa photo ops, tapos double jeopardy. Meron pang action ng United States tungkol sa tariff. May magandang ginawa ng US sa ibang ASEAN states, sa atin sa Pilipinas wala. Sampal sa muka. Tayo ang may 9 EDCA sites. Wala tayong makuhang maganda sa US. Ginagamit talaga tayo itong US government nito. Okay, sabi ni Kipi Chu, alam mong hate ka ng buong Pilipinas. Mayroon siyang pinapatamaan. Hindi lang niya pinangalanan. Kaya lang, alam nyo na sinong pinapatamaan ni Kipi Chu. Hate ka ng buong Pilipinas kasi imbes ma-offend sila para sa bansa because you represent the bansa, happy pa sila na di ka kasali sa picture ng world leaders sa ASEAN. Hirap dipinsan, ano? Kung ano-anong inirason ni Auntie Claire, kaya lang parang hindi ka panipaniwala. Parang initsapwera. Ang ating imbes patriotism, merisiism ang nangibabaw. Merisiism. Imbes na kampihan natin ang kapwa Pilipino natin, happy yung majority na feel sa atin na di tayo importante, na walang halaga ako doon, na di sila nire-respeto ng contribution ko sa world. Kung ako yan, layasan ko kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. I am doing my best to serve you. Tapos kayo pa numero 1 namamahiya sa akin, ay lalayas ako sa inyo. Ito, mayroong ipinos ni Kipi Chu, tingnan natin. Ito, share ni Kipi Chu, post The Nation Thailand. Balita sa Thailand. Ito, Washington lifts duties on select goods from Thailand, Malaysia, and Cambodia following the ASEAN Summit aiming to boost regional trade. Tariff tayo, meron tayong 19% na tariff. Mga goods natin from Philippines, i-export sa Pilipinas, magbayad tayo 19% na buwis. Ang Amerikano, 0% yung mga goods nila papasok sa Pilipinas. Itong 3 ASEAN states, Thailand, Malaysia, and Cambodia, tinanggal na yung 19%, ginawang 0. Ano ba yan? The United States has officially approved zero import tariff for specific products originating from 3 key members of Association of Southeast Asian Nations, Thailand, Malaysia, and Cambodia. The decision, formalized under new agreements, was announced during the recent ASEAN Summit in Kuala Lumpur. President Donald Trump authorized the tariff exception measures, reversing an earlier imposition of a reciprocal 19% retaliatory tariff that had affected the nations. The approval, reported by the news agency Detik Finance, means a variety of goods from the 3 Southeast Asian countries will now be able to enter the U.S. market duty-free. This trade concession is seen as a significant move by Washington to deepen economic cooperation and promote trade diversity across the region. Ang swerte naman nila. Ang tanong, meron bang military bases ng US sa 3 bansang ito? Thailand, Malaysia, and Cambodia? I don't think so. Wala. As in 0. Sa ASEAN, tayo lang atang meron eh. Japan, meron. US bases sa Japan. Sa South Korea, meron. Sa Pilipinas, meron. Siyam. Hindi pa sila nagre-renta. Libre ang paggamit.
Magpapatayo pa sila ng US manufacturing plant sa Subi. Meron pa silang US Typhoon missile system sa Pilipinas. Ang daming binibigay nating concession sa US. In return, anong napala natin? Meron ba? Kung meron man, kakapiranggo. Imbes na dahil sa binibigay nating pabor sa kanila in terms of this basis nila, dapat sana naman tayo ang bigyan ng zero tariff exemption. Wala eh. Tuloy pa rin. Ang pagkakalam ko, correct me if I'm wrong, tuloy pa rin yung 19% tariff mga Philippine products papasok sa US market. Kaya nagre-reklamo ang mga mga Philippine businessmen na nagdadala ng Philippine products sa US. Ang laki nun, 19%. Halos wala na kaming ganansya dyan, sabi ng PCI, yung Mr. Brian Ang. Yung niloloko lang tayo ng President Trump na tough negotiator daw ang Pangulong Marcos Jr. Dahil nakaya niyang ipababa from 20% na tariff na ipababa niya ng 19%, tough negotiator daw. Significant accomplishment daw yun, sabi ni Senator Soto. Sabi naman ng PCI, baliwala daw yun. Ano yung 1%? Hindi nila maramdaman. So, yun po. Nakakadismaya, to me, sampal sa mukha sa atin na para bang wala lang tayo sa US. Parang tingin nila sa atin, colony pa rin nila. Na kung anong gusto nila, nakukuha lahat. Kaya takot sila na may isang Duterte na naman na magpresidente kasi panahon ni PRRD, Tatay Digong natin, hindi makaporma itong mga US sa atin. Kaya gagawin lahat ng US government para pigilan ang pagbalik ng isang Duterte sa Malacanang. Kaya yan, pinagtutulungan na nila, sinisira nila si BP Inday Sara, pahinain hanggang 2028 and hopefully, mapigilan nila ang pagbabalik ng isang Duterte sa Malacanang. But let's see, you cannot put a good man or woman down. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribong ito, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Ang kasabihan, kung may itinanim, mayroong aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Naanami diri sa among saging lakatan, so magaputos mi sa silopin sa namunga na nga among lakatan. Salamat gid kay sa Ginoo kay namunga na among lakatan, walo ka sipi. Walo ni siya ka sipi. So sunod-sunod na gid ang pagbunga sa among lakatan. So duha ni karon ang among putuson. So gawa sa among giputos nga among saging lakatan. So naa pa gyud ang namunga na Apagyod ang nanay puso. So sunod-sunod na managid ni og pagputos og iya. So walo gyapon ni ka sipi. So mga dagko gid ang yang bunga. Salamat yun kayo sa Ginoo nga nakapamunga na among lakatan. Dako gyapon ni nga puso. So kinig iapit na pud ni among putoson. Gawa sa among saging lakatan upod ni among tanom nga kape. So 1,000 ni ang among tanom nga kape karon. Karon maupod ni ang tanom ni Mano Iking nga saging lakatan nga namunga na. Sunod-sunod dagit ang pagpamunga.
Pininasad ang hapit na pudputuson ni Manoy Iking. So maupod ni ang unang tanom ni Manoy Boy nga namunga na. So akong bisitahon ang ikaduha niyang tanom nga lakatan. So mauna ni ang ikaduhang tanom ni Manoy Boy nga lakatan. So namunga na gihapon. So maupod ni ang tanom ni Manoy si Dreno nga iyang saging lakatan ang una niyang tanom. Ug mao ni kadtong ikaduha niya ng tanom ni Manoy si Dreno nga namunga na gihapon. Ug maupod ni kadtong pinakauna namo nga tanom nga saging lakatan. So salamat kayo sa Ginoo ug sa suporta sa among pagpananom sa kapi ug sa lakatan. Hinaot nga magpadayon pa ang inyong pagsuporta.